Ito ay isang mapagpalang araw sa ating lahat mga idol, no? Nandito po ako ngayon sa tinitirahan ni Bro Dodo, no? Mag-update po kami sa kalagayan namin mga idol, no? Dalawa lang po kami mag-update ngayon kasi si Julius may importante din nilakad mga idol, no? Sa lahat po ng sumusuporta at nagdarasal palagi sa amin mga idol, no? Maraming salamat mga idol, no? Saka medyo masama pa yung pakiramdam natin, naglalag tayo, so mag-update tayo mga idol, no? Kasama po natin si Bro Dodo ngayon at hindi ko po inaasahan yung pangyayari ng mga idol. Maraming salamat talaga sa suporta niyo mga idol. Kumpiyansa na yan, dito po si si Maui. Yan. Dito po si po yung kumpiyansa namin noon that time na matatapos namin yung mga tauhan ng medalyon, bro. Kasi alam namin kaya namin yun eh. Nga lang dumating bigla si medalyon. Yung kami una bro na ano ko pa yun na kumbaga natumba ko pa yun siya. Oo. Natumba ko pa yun siya. Yung problema nga lang yung iitakin ko na siya sinalo niya, tapos ako naman yung tinumba niya at inorasyonan niya agad ako, kaya nawalan ko ng lakas. Tapos yung time na hindi pa siya dumating talagang nasumpa na ako dun sa sa lugar na yun, kasi parang may barrier dun na sumpa sa kapangyarihan ng mga kalaban nila. Pero ngayon mga idol, medyo medyo open up po yung pakiramdam ko. Kasi nung time din na nakuha kanila, gipit din ako makagalaw sa area na yun. Kasi nahihirapan din akong umubante. Kasi sobrang dami ng kalaban, tapos hinahabol ako ng mga tauhan niya. Kaya, yung pagkakita ko sa mensahe ni Bro Max na nakuha ka, yun, mabante ka agad. Pinilit ko talaga makaabante kasi alam ko na nasa critical na sitwasyon yung kalagayan niya. Sabi ko sa sarili ko, bahala na, kahit anong mangyari, aabante ako sa kanila kasi kailangan nila ako ngayon. Yun, sobrang hirap pero nakaabante tayo. Yun nga lang, nakuha ka. Hindi ka, pag-abot ko, wala ka na, nasa kamay ka na ng kalaban. Sila na lang yung nadatnan ko. At isa pa yung pinakamasakit na part is kahit alam nyo na delikado, kahit alam nyo na walang kasiguraduhan na makakaya nyo yung pag-rescue sa akin, pero ginawa nyo pa rin kasi ayaw nyong umuwi na wala ako, ganun. Kasi yung nag-uusapan namin nga, hindi kami bababa hanggat hindi ka namin madadala. Yun nga lang yung problema na yung dahil sa pagsakripisyo nyo,
nalagay din sa alanganin yung buhay ni Brother Max sa kanyang duty. Pero gagawin po namin lahat mga idol no, na ma-rescue namin sila. Actually medyo mahina pa yung katawan ko pero kakayanin po natin no. At anong pwede natin madala dito? May ano ka, may allowance ka? Wala na rin ako ano eh. Wala ka na rin allowance? So, di bali. Wala na akong ano dyan sa ang importante na maano talaga natin agad sila. Kasi nag-aalala na ako kung ano nangyari sa kanilang dalawa. Sa amin na po mga idol eh, bahala na, ganun. Bahala na kahit wala kaming maano doon. Baka ano lang, baka pumulot-pulot lang tayo doon. Napunta tayo ng mga ano natin sa daanan. Pwedeng kainin. So bukas po mga idol, mag-explore ang Lunawi. Kasi si Julius alanganin ba si Julius kasi nanilakad dyan, saka yung cellphone niya nasira din. Sabi din yung sakripisyo ng grupo, saka yung kapatid natin na tumulong sa atin. At sa lahat po na gustong tumulong, marami pong gustong tumulong talaga, pero sobrang gipit talaga din ng mga panahon nila kasi may mga kailangan din silang rescue or mga kailangan din na tulungan na malapit lang sa kanila. Kaya nagpapasalamat din ako sa inyo mga bro na kahit may mission kayo or kahit may importante kayong mga dapat gawin eh naiisip nyo pa rin yung pagtulong sa amin. So salute ako sa inyo mga bro. Yun nga. Ano ba yung mahirap talaga pumasok dun sa Mahirap talaga bro kasi mahigpit yung pagkakabantay nila tapos ura-ura miss na parang kontrolado talaga ni Medal yung lugar na yun kasi parang alam niya bawat kilos, di ba? Kasi sa tuwing may nababangga kami mga tauhan niya bigla na lang bigla na lang siya sumusunod. Yun yung isa sa ko bro na yung barrier na nilagay niya, once na papasok tayo dyan sa lugar na yan nadidetect niya yung mga aura na natin. Nadidetect niya kahit pagpasok pa lang natin nadidetect na niya. Pero yung tungkol dun sa Kamagong hindi pa tapos yung mga ritualan, di ba? No, hindi pa. So hindi pa natin madadala yan. Hindi pa natin pwedeng madala yun. Kailangan pa kasi ng ritual. May mga inihanda po kami para sa sumpa. Ni medalyon. Kailangan talaga natin maligtas yan. Julius pa sa Max at sa Dodo. Si Dodo. Saka wala na ako sa isip kasi sobrang lalim na ng iniisip ko. Hindi na ako makatulog kakaisip sa kanila Pamilya pa ako, wala pang may mga pangangailangan ko sa pamilya ko. Kahit tayo may pangangailangan din tayo. Pero natin lang tayo. Hindi naman tayo pagagawa ng pangangailangan. Importante yun na explore tayo bukas. Tamahan natin yung mga kapatid natin. Kasi kailangan na tayo hindi natin alam kung anong pinagagawa ni Medalyon sa kanya. Lalong-lalo na kung Dodo at sa kung Max. Sobrang lakas pa naman ng Medalyon na yun.
Lalo na ngayon na lahat ng anting-anting ko pinuha. Nasa kamay nyo na mga idol. No? At yun nga. Ako po yung may hawak ng ng cellphone ni Dudoy, mga idol. Kaya sa bukas, explore kami. I-charge ko muna yung cellphone ko kay Dudoy. At dadalhin ko din to kay Dudoy para may update naman po dun sa mga solido na taga-suporta ni Dudoy. No? So, wag po kayo mag-alala mga idol. Sa mga kabunso dyan, po kayo mag-alala kasi alam ko po na hindi po pababayaan ng Panginoon si Brother Matt at si Dudoy. Gagawin po namin lahat na makakaya dito namin mga idol. Sa kapatid natin. Yun nga lang yung problema, yung cellphone ni Brother Max naiwan doon sa... Oo, doon sa nakuha ng kalaban niya. Kasi yung time na narinig ko ng boses ni Bro Johnny at saka ni DJ na withdraw na. Yung nabit-bit ko lang na cellphone is ito, yung sa'yo at saka ni Dudoy. Tapos meron pa sa akin. Ayun ba yung plano na once na pagsabihin na withdraw, ibig sabihin, withdraw na agad. Ibig sabihin nasa kamay na ako ni Johnny at saka ni Julius. Pag sinabi nilang withdraw, withdraw na sana. Oo. Kaso hindi sila nakapag-withdraw agad. Kasi nahawakan siguro sila. Nahawakan talaga. Nahawakan sila ng kalaban. Tapos alam mo naman yung time na yun, sobrang napagod na rin kami. Napagod na rin. Kasi ilang beses na kami nakipagbakbakan. At saka nakuha rin yung anti-anti ni Bro Max. Kaya ayun. Kasi yung binigay ko rin sa kanya, pati yun, nakuha din yung lahat. Oo, kasi sabi nga ni Brother Janet saka ni DJ, gustong-gusto talaga nilang balikan. Kahit si Brother Maui po, gusto nilang balikan na magkakasama sila. Pero baka mawalang sa yung pagkuha namin o naging sakripisyo, baka malagay pa sa langanin lahat ng lahat kami, no? So yung ginawa nila, sinecure muna nila ako para yun, magtagumpay sa pagka-arrest ko sa akin. Pero may susunod na mission na naman na kumbaga may panibagong problema po kami na hinaharap na. Kaya puno sa baka maraming nagtatanong pagkarinig daw na withdraw na hindi pa naka-withdraw. Mahirap kasi yung sitwasyon mga idol, no? Nahawakan siguro sila. Oo, nahawakan talaga sila, bro. Sobrang hirap talaga mga idol, lalo na kung ano yung mga kalaban namin, hindi na namin maintindihan kung ano yung mga katangian nila. Hirap nang basahin. Kasi kung alam lang natin na yun talaga yung mangyayari na hindi natutuloy. Siguro nagbuo na lang ibang plano. Oo. At yun nga, yung plano ng mga kalaban ng medalyon na bago daw nila ako patayin, kailangan niya na may kasama daw ako kung pwede na gawin na nila akong pain para pumunta yung mga hunter, kumbaga. Para kung papaslangin nila ako, maraming hindi lang ako yung mapapatay nila. Yun yung plano nila. Akala naman nila madali lang yung plano nila. Gabi, yung bugbog lang ang yung lang sa akin, yung sugat ko dito sa dito. Pero medyo maliit lang. Ito yung dumugo Ito yung dumugo. Tapos dito sa gilid ko, ito yung parang hirap akong huminga at maglakad. Nung that time na na-rescue na ako. Yung time na nasa grupa namin siya, nila Bro Max. Grabe, hindi ko in-expect na ganun talaga siya kalakas, bro.
At nakita ko din sa comment section na ako daw yung si Medallion. Hindi po mangyayari yun. Kasi maraming nagtataka na kaparehas daw kayong gumalaw. Siyempre mga idol na guro niya yung mga idol. Guro ko yan mga idol. Yan po yung marami na pong video yung time na parang na yung unang ano ko siya na parang siya yung nagpapagalaw sa mga kalaban. Yung teorya ko pa lang. In-explain ko na po yun na hindi basta-basta yung kalaban na yan kasi guro ko yan eh. Mas matindi pa sa akin yan kung gumamit ng orasyon, fighting strategy. Halos magkapareho po kami. Kahit nga malaki din yung boses niyan pero matapang kung makapagsalita. Yan yung tao na yan, si Medallion. At kahit ano lang bro magka lang kami ng katawan niyan. Pero yung edad niyan, ako 29 pa lang ako Ngayong taon, 30 pa ako ngayong taon. Yan, 40 plus na yan, si Medallion. Medyo lang sa akin, medyo malaki konti yung pangangatawan niya. Saka hindi niya dala yung yung baston niya. Hindi niyo siya nasagupa na may baston? Hindi. Dala niya lang na yung paano yun bro? Buti na lang bro naiwasan niyo yung mga niya bro, yung itak niya o yung samurai. Yung pagbangga namin, halos lahat orasyon ginamit niya sa amin lahat. Hindi siya bumunot ng samurai? Hindi pa nga siya bumunot ng samurai nun Paano na lang kaya kung gumamit siya ng samurai niya? Talagang talaga yun bro. At saka isa pa na nanghina na kami kasi pagkakuha ng anting-anting ko, yung binigay ko ka bro Max, yun yung ginamit sa amin. Kaya nanginig yung katawan ko. First time ko nga yung maramdaman na parang doble yung na mismo yung anting-anting galing sa'yo. Yun yung ginamit sa akin na talagang sumuka ako ng dugo. Kahit nga ako nung yung natamaan ako ng orasyon ng tao niya, talagang sumuka ako ng dugo nun. Doon ako unang nanghina talaga. Kaya sabi ko sa sarili ko, paano na lang yung pamilya ko, paano na lang yung mga kasama ko ngayon. Ano na yung nangyari sa kanila. Kasi akala ko pati kayo na na din. Yung time na yun, ganun din yung pag-iisip ko nun. Sabi ko, ano na kayang kalagayan la, ano nang nangyayari sa kanila kasi hindi pa kami nakikita ng Bro Max noon. Ang pagkabasa ko agad sa kasi yung time na gabi yun na time na yun, marami ding humabol sa akin, tsaka may mga mahabang baril. Kaya yun, pagka umaga natanggap ko yung mensahe ni Bro Max na pumunta ako sa isang location kung saan kami magkita. Yun, maraming taong humahabol sa akin, marami akong nakasagupa. Buti na lang, walang nangyari sa'yo doon. Ikaw lang may isa. Oo nga, pero grabe yung bakbasa na nangyari. Pero at least ligtas ka doon. Oo nga. Magano tayo? Gagawin natin lahat. Ligtas lang yung nakakapitid natin. Sobrang galit ko na sa kanila ngayon. Yung mga kalaban nito. Gusto kong kung makasagupa man ako ng kalaban natin. Ayaw ko munang patayin. Gusto ko bugbugin muna Grabe yung ginawa nila talaga, lalo na ngayon. Lula na yung kasamaan nila.
Pasensya na po kayo mga idol. Ganun yung pananalita ko ngayon kasi sobrang sakit lang talaga sa ano. Nung nasa kamay pa ako ng kalaban, sinabi pa ni Medallion na pagkatapos niya patayin ng mga hunter po, tapos nang patayin, susunod niya yung mga pamilya namin, pamilya ng mga hunter, tapos para libre na lahat sa kanila kasi lulusob sila sa bayan, gano'n. Marami silang plano na narinig ko talaga. Kaya gano'n na lang yung galing ko sa kanila. At gano'n na rin yung pag-aalala ko sa kay Max tsaka kay Ate. So, ano bro? Dito lang yung video natin. Oo. So yun mga idol, no? Sana po supportahan niyo po yung exploration namin bukas, mga video namin i-upload. Maraming salamat. Yun po mga idol, no? Hanggang dito na po muna yung update namin. At saka bukas mag-i-explore po kami ni Dodo, no? At maraming salamat sa suporta niyo mga idol. Ito po si Idol Gmar, no? Salamat po ako sa inyo mga idol. Hanggang dito na po muna ang video mga idol.